Kaya ako po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, mawawala yung docket number. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong nangyaring Senate hearing on finance. Ito po, ikaugnay pa rin dyan sa anomalya ng DPWH mga kabayan. At ilabagay nasabon po o nabuking po ni Senator Marcoleta yung pagkawala po ng docket doon sa kaso ng DPWH sa ombudsman. O sa isahin po natin yan mga kabayan ha. Yung ombudsman po natin, si Remulla, bagong upo nga lang po mga kabayan. Di po ba? Ngayon po, nag-umpisa po yung gulo dyan sa DPWH at nalaman po natin yung mga kabalintunaan ng mga politiko at mga miyembro ng DPWH, hindi pa po nakakaupo si Remulla. Ngayon po mga kabayan, nilagay ni Pangulong Duterte si Vince Dizon bilang sekretary po ng DPWH. Kinasuhan po ni Vince Dizon yung mga nahuli, di ba, dyan sa DPWH. Ngayon, pagkaupo ni Remulla, di po ba dapat yung kasong yun, mag-push through na po. Nangyari po, tinabagay, nawawala daw po. Wala na po. Ito na nga po yung sinasabi natin na parang sarsuela lang yung nangyari, mga kabayan. Tokis lang ba, kumbaga. Di ba? Nilagay yung ICI, ganun pa rin po. Basta, sabi sa inyo mga kabayan, basta nakaupo dyan si Remulla, wala pong mangyayari dyan. Ligtas po, safe po lahat yung mga nandyan. Ang tutumbukin po niyan, sila Pangulong Duterte at BP Inday Sara. Yan po ang kapalit ng pagiging ombudsman niya. Ang pagsilbihan po siguro si Junior at mailagay ang ulo nung dalawang Duterte para, hindi na po makatakbo si Inday sa susunod na halalan mga kabayan. Maniwala po kayo, hindi po makakasukuhan yan si Romualdez hanggat si Remulla nakaupo dyan. Diba? Obvious naman pong inililihis po Ngayon si Vince Dizon, hindi mo na alam kung ano ba talagang, diba, takbo nung ginagawa niyang investigasyon. Kasi nga po, kung sa isda, dilis lang po yung mga kinasuhan. Yung mga politiko hindi po makasuhan Paano po kakasuhan? Tinanong ang ICI. Hindi pa namin nahanap kung nasaan si Saldico. Tinanong ang DOJ, bakit hindi nahanap si Saldico? Wala pa naman po kasing wala pa naman pong task force na nilagay yung pamahalaan para hanapin si Saldico. Mantakin mo ganyan ng sagot? Walang task force. Pero kay Harry Roque, kay Alice Guo, kay Tebes, ang bibilis nung kumilos. Pagdating kay Saldico at Romualdez, ang babagal po ninyo. Diba? Kung sinabi ko na parang yung tinulugan sa pansitan O ito mga kabayan, panoorin po natin yung pagbunyag ni Senator Marcoleta na tinabagay nawawala po yung docket ng kaso dyan sa ombudsman. Panoorin po natin to mga kabayan. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating secretary kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyales ng DPWH, DEO, 1st District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa 16. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si
20 po kasi yung opisyalis na yon, no, na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong apat, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ko po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po, yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya ko lang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po ikasali doon sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Sa mga tweet, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay nakakuha ng clearance at nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Remulla, as now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po September 11 po kasi, sa mga tweet, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa mga tweet, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension. Because they became cases under evaluation. Napansin po nyo, Secretary? While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at the time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo. Because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. So, nasaan po ngayon yung suspension? Opo. So, hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action, pagka-file namin ng kaso, ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismiss. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at nag-appoint. Which is ineffective, yun ang sinasabi ko. Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now they are all suspended. No? At ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman.